Nasa second half na tayo ng PBA Commissioner's Cup Eliminations Round at nagsisimula ng mas maging interesting ang mga labanan. Nagsisimula ng uminit ang mga matchups and meron na mga sorpresa na nangyayari. Labanan sa seedings, mga winning streaks na napuputol, storylines na nagpapatuloy even to this date. From day 0 to ngayon, di ba? Nagpapatuloy pa rin unfortunately. And mga bagong balikbayan, mga nagsisibalikan for this PBA conference. So, yun ang gagawin natin today. Pag-uusapan natin ang past 3 games dahil itong tatlong set of games na to talagang lahat sorpresa eh. Lahat, kumbaga, ito yung set of games na parang nagde-define na itong conference na to maganda so far. Sana magpatuloy hanggang playoffs. Pero anyway, so we're going to talk about Rain or Shine versus Phoenix, San Miguel versus Blackwater, TNT versus Converge. Originally, itong video na to dapat Benny Boatwright San Miguel video. Bakit perfect fit? Pero since galing sa talo, saka na muna. Palipasin ko pa isa pang laro or ilang araw. Pero anyway, this video is going to be more of a chat, usap lang. We're going to go over these games and stats. Yun, first game, Phoenix versus Rain or Shine. Naputol na ang winning streak ng Rain or Shine. Ang kanilang undefeated record ngayon, 7-1 na sila. Ano ba sila sa standings ngayon? I think first pa rin naman sila, pero kasi may Hinebra pa sila sa schedule. Yung mga ganon. So baka ma-disgrasya pa, unfortunately. Baka mapunta pa sa 4 ma-match up sa mga TNT San Miguel. Diba kahit twice to beat advantage yun. Ang hirap sabihin na eh. So, I'd rather, kung ako yung Rain or Shine, I keep the first seed. Kasi advantage yun eh. Kung makatapat nila sa 8, maybe a Phoenix team na tinalo sila sa elims pero maybe sa semifinals, di ba? Hindi na kayang dalawang sunod ng Phoenix ang Rain or Shine. So, kung ako sa Rain or Shine, itatry ko yung best ko alagaan. Pero since si Lemeti out indefinitely, ang hirap kasi for me, si Lemeti talaga yung game changer for them. Kitang-kita yan, last game. Nung si Karakot yung nasa loob, nakakashoot si Karakot. Pero iba yung nagagawa ng Lemeti eh. Yung rim pressure sa downhill drives ni Lemeti, iba yung nabibigay niya eh. And kapag na-i-stall yung laro, dun lumalabas yung yung importansya ng multiple options na marunong downhill drive like Nokum, Mamuyak, and then Lemeti. Pero since wala si Lemeti, diba? Magre-relay ulit sila with Claritos post-game, kay Lan Chongson's, shot-chocking performances or appearances na basically sumusugal ka sa kay Lan Chongson kung makakashoot ba siya this game or hindi. So, yun, kung ako sa Rain or Shine, alagaan ko yung first to second seed kasi mahirap na eh. Diyan sila laging nadadali kasi sa quarterfinals, okay naman. Pero pagdating sa semis, na ma-match up sila sa malakas, sa mga TNT na hindi ganong nag-perform ng elims, di ba? Kaya napupunta sa ganong klaseng posisyon. Or a Hinebra team, di ba? Makakalaban nila sa semi. So, doon nasisira yung pangarap ng Rain or Shine. So, I think mahalaga pa rin na mag-finish strong sila. Importante na matalo nila ang Hinebra sa last stretch na to. Kasi that basically secures them maybe 2 talo at most. Or if matalo nga nila Hinebra, matalo nila yung lahat. Masweep nila yung remaining games sila. Yun yung best case scenario for Rain or Shine. And for Phoenix naman, consistent kasi si James Dickey. And, itong Phoenix team na to has faced controversy because of, things na related to them and their ownership and a single player. Pero, itong game na to nag-prove na despite all of that, Phoenix overall as a team is still a very good team. Very good team. It's still a good team na playoff caliber team. The fact na tinalo nila yung undefeated Rain or Shine, di ba? And malaking bagay kasi for me, outside of their import, yung pagbabalik ng isang healthy Jason Perkins and isang healthy na Tyler Teo to complement a guy like Evan Nelly na I've heard rumors na nasa trading block and ino-offer ng Phoenix and that would be their biggest mistake in my opinion kasi Evan Nelly is hindi naman 1 in a million, 1 in 100 PBA point guard. Bihira na lang tayo makakita ng ganitong klaseng point guard with actual scoring tools. Nung college nga yan, naririnig ko tawag sa kanya na parang Nele Tenorio. Ganun. Kasi yung caliber niya pang early 2010s PBA na ngayon, very rare. Ngayon kasi puro points guard and even if true point guard man, hindi naman kayang umiscore masyado. So, si Nelly yung perfect balance. Pero anyway, let's go to the next game. Blackwater versus San Miguel kanina. Hindi ko masyadong napanood kasi nag-grocery. Pero nakita ko yung fourth quarter and yung parang early stretch ni
Robert Upshaw, na marami akong nababasa sa Reddit, inaakusahan si Robert Upshaw na lasinggero and mahilig magpuyat. I don't think siya yun. And hindi pala I don't think. Hindi siya yun, guys. Please wag nating akusahan si Gentle Giant Robert Upshaw. He is a good guy as far as I'm aware. Pero anyway, yun yung logic kay Iskandar na mababait naman daw. So maybe ironic na sinasabi ko to with Robert Upshaw. Pero yung speaking of Robert Upshaw, sa game versus San Miguel, he started the game 4 out of 4 from 4. Grabe. And unstoppable siya sa ilalim. Yung tong Blackwater team kasi na to, I think napansin nyo rin naman na binibilisan na nila yung pace. And at first parang nag-worry ako na parang bibilisan yung pace with Robert Upshaw. Pero it made sense kasi yung mga galing sa sablay na itatakbo na ng Blackwater. Either si Upshaw para mag-aala kay Winlab, ibabato sa kabila, parang baseball pass, touchdown. Or, bahayaan nila yung sila Bearfield, sila David na magsitakbuhan. And si Upshaw, parang pahinga na siya unless mag-settle into half court, di ba? Hindi gumana yung transition attack. Itong Blackwater team na to, may pyesa naman talaga kasi sila. Consistency lang talaga. And maybe yung players nila, like a BJ Andrade, kung ganitong klaseng consistency makikita natin, like a guy like Andrade and Austria off the bench, yung consistent na pa 8 points lang, kahit yung ganun lang, okay na to eh. Kasi may pyesa naman talaga Blackwater, and ngayon na meron silang solid import with Robert, hindi nga solid eh, with a very good import with Robert Upshaw, na parang ang unique ng playstyle, diba? Kumbaga para siyang, hindi nga Big Al Jefferson eh, Jumbo Jefferson, pero may 4 points, merong shooting capability. So, yung ganong klaseng skill set is one of a kind, in my opinion. And jackpot Blackwater dito, kailangan talagang mag-step up lang consistently yung other guys. Si Bearfield kasi hit or miss talaga yan. Comes with, the benefits is yung chance na hindi siya mag-score or mag-on. Pero yung mga David, Andrade, even Tratter, Zamar, Austria, yun yung mga kailangan consistent na at least 5 to 8 points every game, di ba? Para meron silang enough cushion to ward off their opponents. Yun, so for San Miguel, honestly, talo sila pero maraming good sign ako nakita sa San Miguel kasi alam naman natin this is eliminations and a lot of San Miguel fans, sure ako hindi naman nag-worry about this loss. Kumbaga, sa Ginebra perspective, kumbaga sinasabi ng Ginebra fans, okay, talo sa NLEX, just another inconsequential eliminations game. Pagdating ng semis din naman, alam mo yun, ito rin naman yung 4 na teams. Pero that takes the fun out of, basketball. Pero in reality, itong talo ng San Miguel, mas tinitignan ko yung fit kay Junmar at kay Boatwright na maganda so far. Kumbaga, tignan nyo, si Junmar, 28 and 13. Effective ulit si Junmar, and si Boatwright, 13 out of 29. Pero alam naman natin anong kayang gawin ng isang Benny Boatwright sa PBA. And yung shooting niya, kung maging ano man lang to, at least 5 out of 10 man lang or 5 out of 11, di ba? Ibang usapan na yan. So, ayun, I'm not worried for San Miguel, pero this is a very good win sa Blackwater. Malaking bagay to for their confidence. And so, for TNT, I was about to say sana sa video na pinaprepare ko na si Bol medyo na-figure out niya na paano mag-exist within this TNT team. And then, at the same time, letting or Coach Chot letting Bol do his thing as well. Pero tong game na to kasi na-highlight yung katamaran ni Bol ulit na I don't know gaano katagal pa yung or kahaba pa yung pasensya ng TNT sa mga ganitong klaseng appearances or performances from Bol. Pero ang worry ko dito is yung 3 out of 28 3-point shooting. I know, okay, like Castro minus 17, Kaylee minus 10, minus 8 si Ferrer, pero si Bol minus 5 lang. Alam mo yun, kumbaga, I am not saying na ang laking negative ni Bol sa team na to. Pero, syempre, kumbaga, sa perspective ng kuwari TNT fan ako, medyo magkakaroon ako ng onting concern na parang pagdating ba ng playoffs when the stakes are high, is Bol a winner? 'Di ba? Can Bol make the winning plays? Kasi yun yung nagpapanalo sila sa kanila noon with RSJ. Lagi silang kapos sa injury noon. Pero laging naipapanalo ng TNT kasi yung 5 players sa loob ng court, lahat try hard. So ang question dito, pagdating ba ng games or ng serye kung saan mataas ang stakes, is Bol going to try hard enough? Or is Bol just going to, take 30 shots ulit, dominate the basketball game for TNT,
and win or barely win against a good team or a mediocre team. For Converge, wala naman ako masasabi sa Converge. This is a team na free fall. Diba? Publicly sinasabi na papalitan yung import ng ganitong araw. Diba? Anong klase namang, I'm sorry, pero diba, bakit mo gagawin yon? Why would you declare, okay, sa Sunday, papalitan namin si Kyler Kelly with ganito? Parang why? Bakit? Tapos yung ibang players like Calvin Abueva nung nakaraan, diba, nananakit out of nowhere. So wala akong masyadong masasabi about Converge. Kumbaga, move on na. Pero ang hirap din mag-move on kung ako sila kasi yung pick pala nila na ginamit nila kuha kay Jordan Heading nasa Terra Firma Jeep. So, wala silang draft pick yata as far as I know for the next draft. Pero okay lang, pwede naman sila mag-add ng mga 3 pang assistant coach sa coaching staff nila.